Sa detalye ng ating mga balita, inaasahang magiging Tropical Depression Ramil ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility kapag ito'y pumasok na sa loob ng bansa ngayong araw. Sa Sabado, ang ika-18 bagyo sa bansa inaasahang lalapit naman sa Northern at Central Luzon. Magpapaulan ito sa malaking bahagi ng rehiyon kabilang ng Metro Manila. Kung lalakas pa ang nasabing sama ng panahon, ito rin magpapaulan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Quezon at northern portion ng Bicol sa weekend. Kung sakali si Ramil ang ikatlong bagyong namuo sa loob ng PAR ngayong buwan. Samantalang extension naman ng LPA at Easterlies ang siyang magpapaulan sa Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Calabarzon, Bicol at Eastern Visayas. Si Ma'am Rhea Torres mula sa Pag-asa. Kasama na natin Ma'am Rhea. Good morning. Yes po, good morning po Sir Angel. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa maging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Asahan po natin yung makulimlim na panahon at may kasama po yan na mga pagulan dito po sa Metro Manila, ganyan din sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Aurora, Bulacan, pati na rin po sa Isabela. So, sa mga nabanggit po na lugar ay mararanasan po yung mga moderate to at times heavy na mga pagulan. So magbaon po tayo ng payong o kahit na anong pananggalang sa ulan kung lalabas man po tayo ng ating mga tahanan. Sa natitirang bahagi naman po ng ating bansa ay magpapatuloy pa rin po yung partly cloudy to cloudy conditions. So paminsan-minsan po ay sisilip si haring araw at kung may mga pagulan man ay mga panandalian lamang po ito na mas madalas po nararanasan pagdating sa hapon o sa gabi. Samantalang patuloy pa rin po natin minomonitor itong low pressure air na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po natin maaaring pumasok po siya ng PAR ngayong tanghali o ngayong hapon. At kung mabuo man po ito or maging isang ganap na bagyo sa loob ng ating Philippine Air Responsibility, magkakaroon po ito ng local name na si Ramil at itong potential na bagyo ay maaaring makaapekto po or direkta makaapekto sa ating bansa earliest this coming Friday or sa darating po or this coming weekend. So asahan na po natin yung maulan na weekend sa malaking bahagi po ng mainland Luzon, especially dyan po sa may northern and central Luzon area. At maaaring magtaas din po tayo ng gale warning dyan sa mga areas po na yan. So mainam po na paghandaan po natin at manatili po tayo mag-monitor ng updates patungkol dito sa binabantayan na sama ng panahon. Sa ngayong araw naman, yung kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning sa ngayon. Although asahan po natin yung slight or moderate sea conditions sa may extreme northern Luzon. So ingat na lamang po sa mga planong lumayag ngayong araw. Yan ang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, good morning. Ma'am Rhea, isang tanong lang. Anong speed nitong LPA? Dahil low pressure area pa rin po siya, yung sentro niya po is medyo parang fluctuating or bago-bago po yung bilis ng takbo nito. So, minsan babagal po siya, minsan bibilis. As of now po, medyo may kabilisan po yung pagkilos niya. Kung gumanda man po yung ikot nito, magiging constant or consistent na po yung paggalaw. So, based po sa timing natin, maaring before this or the end of the week ay unti-unti na po itong papalapit sa bansa or sa landmass. Average speed niya? For now po, nasa 20 to 30 kilometers. Ay, salamat. At least medyo bumilis, ano ha? Oo, mas magandang bumibilis siya para hindi makaipon masyado ng lakas. Totoo po, tama. Thank you, Ma'am Rhea. Maraming salamat po. Good morning po. Si Rhea Torres mula po naman sa Pag-asa.